my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Hulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Ay nabasa ako dito pala. Ating tatalakayin ito. Sandali ha. Ito, acknowledge natin ang pumasok ngayon. No? Good evening, okay. Ito si, Jumski. Gaapil-apil naman mos politika. Bakit? Bawal ba ang simbahan makilahok sa isyong may kaugnayan sa lipunan? May batas ba na ipinagbabawal yon? Pare man, obispo ay kasali sa pagpili panahon sa eleksyon. At tandaan ninyo na ang konstitusyon natin, hindi yan magiging konstitusyon kung wala yung preamble, "We, the Filipino people, imploring the aid of the Almighty God." Hindi separate ang morality at ang pagiging serbisyo. Kaya, kailangan talagang makisali. Kailangan talagang makisali kung ang issue ay may kaugnayan sa ating lipunan, lalo na sa korupsyon, patayan, no? Kailangan merong manindigan. Kayo nga, wala kayong kibo pag ang iglesia ni Manalo na ang mangunguna at mag-endorse pa ng mga politiko. Si Kibuloy, tumakbo pa, baka siguro isa kayo sa bumuto kay Kibuloy, no? Ngayon, eto mga kapatid, bago pumutok itong issue na may warrant of arrest, noon pa, sinabi ni dating Senador Trillanes na kasali si Bungo, si Bato, no? At malaking posibilidad na kasali si Bungo, si Bato sa warrant of arrest. Kaya, magpapahuli daw umano siya sa press conference, magpapahuli siya kahit si Trillanes pa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Ngayon, ang tanong, itong press conference na ito, na kahit pa si Trillanes ang magpusas, paninindigan kaya yan ni Bato? Okay. So, di na matunton kung saan si Bato, pero may larawan na kumakalat ngayon na pumunta siya kay Father Siano. Diba? Dahil sa kanyang kalagayan ngayon, sa mga nag-comment na nakilahok tayo sa isyong politika, anong masasabi ninyo? Nitong si Bato mismo ang pumunta sa pare at sinabi niya na si Father Siano, ayon sa balita, ay kanyang spiritual director. At ito pa, nagpa-picture sila. No? Si Father Siano Obod ng canon lawyer ito ng Archdiocese of Cebu. At sabi ni Cebuano ito, sabi ni Father Siano, nag-ayot tas atong tubo. May inaayos daw umano siyang tubo. Siguro sa kumbento. At biglang dumating
si Senador Ronald Bato de la Rosa. Merong sasakyan. Sabi niya, sino kaya ito? Sus, nang bumaba siya, sabi umano, sakpan nagyod tika, nahuli tika. Dugay na kaayo kong nangita nimo. Matagal na akong naghanap sa iyo. Papahayag ni Senador Bato kay Father. Karon, nadakpa nagyud tika. Ngayon, nahuli na kita. Ang sabi din ni Father, baka ikay huhulihin ha? Yan ang sabi niya. Na kumakalat na post ito. Now, nanggigigil, balikan natin si Senador Bato noon sa press conference na kahit pa si Trillanes ang magpusa sa kanya. Go ahead. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Siya mismo, si Trillanes daw umano ang magpusas. At bago dyan, di pa nakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron siyang sinabi, takot na umano si Bato dahil damay siya sa kanilang kampanya. Ito, Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. If there is any person who is going to prison, it would be me. Eh sabi ko kay Bato, wag kang keep quiet there and just, ako, turo mo ako, si Duterte ang nag-utos. ayan, ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna na sa ICC. Now, si Senador Robin Padilla nagpahayag na kung huhulihin daw o mano si Senador Bato ay magpapahuli daw umano siya. Walang iwanan. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. So, totoo kaya na sasama si Senador Robin Padilla kung sakaling huhulihin si Senador Bato. Ewan ko kung saan na kaya si Senador Bato ngayon nagtago. Pero, meron silang hakbang doon sa Supreme Court, TRO. No? Temporary Restraining Order. Kaya kaugnay diyan, sabi ni Congresswoman Laila de Lima, ito ang pahayag niya dahil si Senador De La Rosa seeks Supreme Court TRO to stop the implementation of any ICC arrest warrant. Sabi ni Senador Laila de Lima, akala ko ba matapang siya? Be a man enough to face your charges. Ngayon, pakinggan natin ang reaction bago tayo papasok sa punto por punto ni Attorney Claire Castro. Hindi ba nagpakita sa Senado ngayong araw, nag-post naman ng mga larawan sa kanyang social media account si Senador Bato de la Rosa. Kuha ang mga larawan sa Cebu kung saan makikitang may hawak siyang imahen ng Santo Niño. At may larawan din kasama si Father Crescentiano Ubod ng Compostela Parish Church Dapat malaman natin kay Father kailan to. Diba? sa Compostela, Cebu. Hindi malinaw kung kailan kuha ang mga larawan. Yun, hindi naman kasi sinabi baka at the time na tumulong siya sa mga kababayan sa Cebu eh. Pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. So si Father Piano, ang kanyang kinikilalang is the spiritual advisor. Sa panahong ito,
hihingi umano siya ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Baka yung sa mga nagkomento na kayo sumasali naman sa usapang politika. O ba't kumuha si Senador Bato ng spiritual director? Nangangailangan talaga siya gabay ng spiritual, di ba? Tuloy natin. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order ang Ito, mga clear ha. So, humingi siya ngayon ng, temporary restraining order. Tingnan natin yung ano niya. Wait lang, mga clear ha. Tingnan ko lang kung ano yung pinaka-case. Wait lang. Pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng hiniling din. Wait. Hiniling Okay, ang hininga, certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order. Certiorari. Wait lang. Bakit certiorari? Ang certiorari kasi merong ginawang mali. Wait lang, mga kalira. Oo, parang wala pa eh. Kaya ang tanong natin, pwede na ba siya agad mag-file ng petition? Under Rule 65? Ang petition for certiorari under Rule 65 mga kalis. May sabi si DJ Bluebird dito, si Saldico bro, yung expose niya, baka may sagot na sa korupsyon sa flood control. Sana may managot na kawawa ang taong bayan. Totoo naman, dapat managot lang ang dapat managot, di po ba? Pero may sagot diyan si Attorney Claire Castro sa Malacanang. Sabi niya, yung pahayag una, sabi ni Attorney Claire Castro, sinusuri o mano ng NBI kung ang video ay hindi ba ito artificial intelligence, AI. And then, sabi pa ni Attorney Claire Castro, mananatiling akusasyon na hindi matibay, maliban lamang kung uuwi siya at panumpaan niya ay yung pahayag niya. No? Okay, tuloy natin. Special civil action. Bakit ito fina-file? To annul or correct a decision or order. Diba? Kasi kung may alam kang mali na decision or order ng court. Maraming salamat kay Sis Evelyn Pambi. Maraming salamat, Sis Stars. Okay, tuloy natin. Ha? Wala akong sounds? Ha? Meron, okay meron. ba sounds ko? Yes. Meron. Any tribunal, corporation, board, officer, from exercising an authority na they do not have to, parang tigilan mo siya. Or from acting without or in excess of their jurisdiction. Or with grave abuse of discretion. So, certiorari parang hindi ko makita. Well, anyway, siguro dapat, anyway, nandiyan naman yung prohibition eh. Nandiyan yung prohibition. So, sige, i-assume natin. Prohibition tayo. So, sabi dito, Banat. Ako si Banat Boy. Oh, marami nagtatanong, Banat Boy kanina. Ha? Attorney, headband talaga nagdala. Hindi. Banat Boy. Naliligo kasi tayo. Mga clear, wala pang ginagawang action si ES. Diba? Wala pa siyang ginagawang action para i-prohibit mo. So, anong hiling niya? Sige, tuloy natin. Hindi ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa loob ng 72 hours. Okay? Yun na ba agad? Wait lang ha. Meron ko nakita eh. Oh, wait. Okay? Tuloy.
Hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin sa looban. Pero sabi niya sa caption, sa panahong ito raw, kailangan humingi ng gabay sa kanyang spiritual advisor. Sa gitna ito ng sinasabing warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. So, kinikilala niyang spiritual advisor si Father Shiano Ubod. Kaugnay niyan, humingi ng temporary restraining order ang kanyang mga abogado sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing Enforcing, okay, sabi niya, dapat enjoining the respondents. Sino kayo mga respondents? Nakita ko lang si Lucas Bersamin. All respondents, their agents, and subordinates. Siguro kasama dyan PNP, DILG. Baka lang mga clear, kasi yun naman yung nagsagawa nung panahon ng ni dating Pangulong Duterte. So, ina-assume ko yun. Enforcing or facilitating or coordinating the implementation of any ICC warrant, red notice, or surrender request against petitioner Senator De La Rosa. Mga clear. Pero wala pa to eh. Wala pa yung ICC warrant. Walang red notice. Walang surrender request. Diba? Sige, tuloy. warrant of arrest at maging ng umunay red notice at surrender request laban dito. Baka ang kampo ni Senador Bato kumpirmado na may inilabas na talaga dahil nag-ingay itong si Ombudsman Boying Remulla na nakatanggap siya, ang sabi niya unofficial, pero natanggap niya umano ang kopya ng warrant of arrest para kay Senador Bato. Baka ang kampo din nila ni Senador Bato, sigurado sa kanilang intelligence na meron na talagang warrant of arrest para huhulihin siya. Kaya ilang araw na, 3 araw na siguro, na hindi siya sumipot sa Senado sa hearing. Sa isang very urgent manifestation na isinampa kahapon, hiniling din ng mga abogado sa Supreme Court na pagsumitihin. Okay? Utusan ang DOJ at ang DFA to formally submit within 72 hours written certifications under oath confirming or denying whether any ICC-related warrant, note verbal, or communication has been received, transmitted, or processed through official channels. Mga clear. Lahat ito speculation na meron. So, hindi ba ito premature? Pipito del Pilar Jr., IG, hindi ba to premature? Kasi yung kinatatakutan nila, wala pa eh. Wala pa. Nag-iisip lang sila. Because of Ombudsman Remulla. Kahit naman DOJ sinabi na wala pang kopya. Wala pang notice. ICC sinabi, hindi sila nag-confirm kung may warrant of arrest. So how can you ask? Ito mga kaklira, how can you... But kung ang plano huhulihin si Senador Bato, ba't isinapubliko ni Ombudsman Boying Remulla na meron ng warrant of arrest galing sa ICC, kaya ito tuloy, di na pumasok sa 3 araw nang di pumasok sa Senado. At wala na. Maliban lang sa mga larawang kumakalat na nakipagtagpo kay Father Shiano Ubod na kanyang spiritual director daw doon sa Cebu. Unang-una, may jurisdiction ba? Ang Supreme Court na utusan ng DOJ. Oy, sabihin mo kung meron na ditong, para hindi na matakot itong si Senator Bato de la Rosa, sabihin nyo kung may warrant of arrest, kung wala. Mismong ICC, mga kaklear, ang nagsabi, ICC na there's no confirmation if there's warrant of arrest. So kung galing mismo do sa court na no confirmation, paano mong uutusan ang mga departamento dito sa Pilipinas? Diba? Paano? Yung ICC mismo, it cannot confirm if there's a warrant of arrest. Diba? Patricia Laurel. Okay, so tingnan natin yung ito.
pinopost niya, naghawak siya ng Senior Santo Niño. Saan ba yon? Okay. makuha ang panig ni Remulla, pati ng DOJ at DFA ukol sa mga motion ni De La Rosa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, Sige, mga 24 kuya, oras. meron ako kinuha dito eh. Ay, para matandaan natin yung mga hiling nila. Dito. Number 1. Okay na tayo dito. Enforcing, facilitating. Dapat to prohibit to stop the respondents, the government, to enforce, facilitate. Kumaga, huwag ka makipagtulungan, huwag mo enforce, or huwag ka makipag-coordinate. Surrender request, or anything. Diba? Sandali. Asan ba yung may Santo Niño siya? Kung may warrant. Number 1. Okay. Yung warrant Ilanat of natin. Wala. ng gobyerno transmitting any ICC-related communication. So, ang tinatalakay dito ni Atty. Claire Castro, ang kaugnay sa hinihiling na temporary restraining order sa Korte Suprema. No? Mamaya, abangan natin kung ano ang kanyang sagot kaugnay sa paglabas ni Saldico.